Marco. Si Leo. Ang boses ni Isabela sa kabilang linya ng cellphone ay basa at puno ng paalala. Agad na kumaboh ng malakas ang dibdib ni Marco. Anong nangyari kay Leo? Ayos lang ba siya? Tanong niya. Ang boses ay agad na nakaroon ng bigat. Yung snow globe, Marco. Yung bigay sa iyo ni Celia. Humikpi si Isabela. Nabasak. Aksidenteng natabish ni Leo. Isang salita lang ang narinig ni Marco. Nabasak. Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Biglang nawala ang ingay ng kanyang abalang opisina sa Makati. Ang nag-uumpukang papel sa kanyang mesa, ang marahang ugong ng aircon, lahat ay naglaho. Sa kanyang isipan, isang imahe lang ang malinaw na lumitaw. Ang ngiti ni Celia. 5 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang. Nasa harap sila ng isang maliit na antique shop sa Tagaytay. Malamig ang hangin. Hawak ni Celia ang isang snow globe. Sa loob, isang maliit na maasawa ang nakapo sa isang bench sa ilalim ng puno ng cherry blossom. Tingnan mo, mahal. Bulong nito sa kanya. Ang hininga ay mainit sa kanyang pisngi. Parang tayo. Kahit anong yugyok ng mundo. Kahit gaano kalakas ang bagyo sa labas, sa loob, makasama pa rin tayo. Hindi na babago. Iyon ang huling regalo nito sa kanya bago ang biyahe papuntang Mindoro. Ang biyahe kung saan hindi na ito nakabalik. Ang snow globe. Hindi lang ito isang palamuti. Ito ang pangako ni Celia. Ito ang huling piraso ng kanyang kaluluwa na naiwan sa mundong ito. Marco, endiyan ka pa ba? Muling tanong ni Isabela. Ang boses ay nagbabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kumuyom ang kamao ni Marco sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang sakit na pilit niyang ibinabaon sa loob ng 5 taon ay biglang umakyat, mainit at mapait, sa kanyang lalamunan. Ang sakit na iyon ay naghahanap ng mapabubuntunan. Pakausap sa kanya, utos ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ilang sandaling katahimikan. Narinig niya ang kaluskos. At pagkatapos, isang maliit at nanginginit na boses. Papa, ang boses ni Leo. Ang kanyang 8 taong gulang na anak. Ang tanging buhay na alaala ni Celia. Pero sa sandaling iyon, hindi awa ang naramdaman ni Marco. Galit. Isang nakakabula na galit. Bakit mo ginawa yon, Leo? Tanong niya, bawat salita ay mabigat. Sorry po, Papa. Hindi ko po sinasadya. Umiyak na sagot ng bata. Pinupunasan ko lang po. Kasi sabi ni Tita Bella, baka magalit ka pa maalikabo. Ang salita ni Leo ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Ang pagbanggit pa lang sa pangalan ni Bella ay napaalala kay Marco kung gaano sinusubukan ng kanyang bagong asawa na alagaan ang manaywan ni Celia, habang ang sarili niyang anak ang sumisira dito. Hindi sinasadya. Umulit si Marco, tumataas na ang boses. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin yon. Alam mo na iyon na lang ang natitira sa mama mo. Papa, sorry po. Ngunit hindi na nakikinig si Marco. Ang nakikita na lang niya ay ang basa na piraso ng salamin sa sahig, ang basa na pangako, ang basa niyang puso na muling dinuduro. At sa gitna ng lahat, ang kanyang anak. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. At kasama nito, binitiwan niya ang salitang babaguhin ang lahat. Ayaw na kitang makita sa pamamahay na to. Isang matagal na katahimikan. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pigil na pag-ibig ni Leo. Umalis ka. Huwag kang mapapakita sa akin. At ibinaba niya ang tawag. Napahilik si Marco sa kanyang upuan, ang noo ay ipinatong sa malamig na kahoy ng mesa. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang malaking butas sa kanyang dibdib. Nagsisisi ba siya? Oo. Pero mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam. Kailangang matuto ni Leo. Kailangan niyang maintindihan ang halaga ng mga bagay-bagay. Kailangan niyang naputol ang kanyang pag-isip. Hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Samantala, sa kanilang bahay sa isang marangyang subdivision, dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang telepono sa lalagyan nito. Sa ibabaw ng katabing mesa, buo at walang kahit isang gasgas, nakapatong ang snow globe, ang mag-asawa sa loob ay payapang nakaupo sa ilalim ng kanilang puno. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Humarap siya kay Leo, na nakatayo sa gitna ng sala. Ang mukha ay basang-basang ang luha. Ang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit, lumuhod para makpantay ang kanilang mamata,
at naksalita sa isang boses na kasing lami ng yelo. Narinig mo ang papa mo. Hinawakan niya ang pinto at binuksan ito ng maluwag. Umalis ka na. Ang peklik ng bakal nagi sa kanyang likuran ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Leo sa buong buhay niya. Mas masakit pa sa siga ni Papa sa telepono. Mas masakit pa sa malamig na mga mata ni Tita Bella. Ang tunog na iyon ang naksara ng lahat. Ang nagsabi sa kanya na wala nang babalikan. Nakatayo siya sa kalsada ang kanilang subdivision, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang mapamilya na malalaking bahay na may magagandang hardin ay parang mahiganting nakatingin sa kanya, nagtatanong kung bakit siya nasa labas. Dati, ang lugar na ito ay ang kanyang palaruan, ngayon, para itong isang dayuhang lupain. Naglakad siya. Walang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa kanyang kwarto, sa kanyang ngalaruan, sa amoy ngalutong ng kanilang kasambahay, sa alaalangang halik ni Mama sa gabi. Ang nga salita ni Papa ay pauli-uli na tumatabo sa kanyang isipan. Ayaw na kitang makita sa pamamahay na to. Hindi ba't anak niya ako? Hindi ba't mahal niya ako? Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang kamay. Ayaw niyang umiyak. Ang nga batang lalaki ay hindi umiyak, sabi nila. Pero paano kung ang papa mo na mismo ang napaluha sayo? Habang papalayo siya sa kanilang subdivision, ang tahimik na paligid ay unti-unting napalitan ng ingay ng siyudad. Ang marahang hangin ay napalitan ng maitim na usok mula sa mga jeep at bus. Ang malinis na kalsada ay naging maruming semento na may mga basa at basura. Nakarating siya sa isang lugar na hindi niya kilala. Ang nga ilaw mula sa matindahan at poste ay nakakasila. Ang nga tao ay naglalakad na mabilis, nagbabanggaan, walang pumapansin sa isang mali na batang lalaki na naliligaw. Naramdaman niya ang pakalam ng kanyang tiyan. Hindi pa siya naghahapunan. Ang huling kinain niya ay ang merienda kaninang hapon, bago ang lahat ng gulo. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Isang tunay na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan paiyak sa kanyang dibdib. Dito sa labas, wala si Papa para protektahan siya. Wala si Mama. Wala kahit sino. Siya lang mag-isa. Nakakita siya ng isang maliit na tindahan na nagbebenta ng tinapay. Kinuha niya ang barya mula sa kanyang bulsa. 10 piso. Bigay ng kanyang papa nung isang araw. Ang 10 piso na iyon ay parang isang kayamanan sa kanya ngayon. Nang akma na siyang tatawid, isang grupo ng batang mas malaki sa kanya ang humarang sa kanyang daan. 3 sila. Ang kanilang nga damit ay marumi at ang kanilang nga mata ay tila mapanuri. Hoy, bata! Sabi ngang isa na may pinakamalaking katawan. Saan ka pupunta? Hindi sumagot si Leo. Niyakap niya lang ng mahigpit ang kanyang sarili. Ang nga barya ay nasa loob ng kanyang nakakuyom na palat. Patingin ang laman ng bulsa mo, sabi ngang isa pa, at tinulak siya ng bahagya. Napaatras si Leo. Wala po. Sinungaling. Sigaw ngang pangatlo. At bigla siyang hinawakan sa braso. Pilit na binuksan ng isa pa ang kanyang palat. Nahulo ang nga barya sa lupa, gumulong at kumalansing sa semento. Mabilis na pinulot ng mga bata ang kanyang pera. Nagtawanan sila na parang ito ang pinakanakakatawang bagay sa mundo. Salamat sa merienda. Sabi ngang leader nila, at tinapik pa ang kanyang balikat bago sila tumakbong papalayo. Iniwan siyang nakatayo doon, nangingini, hindi sa lami, kundi sa galit at kawalan ng paasa. Wala na siyang pera. Wala na siyang paasa. Tumakbo siya palayo, hindi alam kung saan pupunta, hanggang sa napatpat siya sa isang madilim at makitit na eskinita. Sumandal siya sa pader. At doon, hindi na niya napigilan ang kanyang galuha. Umiyak siya ng umiyak. Iyak para sa kanyang papa na nagalit sa kanya, para sa kanyang tita Bella na naktulak sa kanya palabas, para sa kanyang nawalang pera, at higit sa lahat, para sa kanyang mama na sana ay nandito para yakapin siya. Mama! Nasaan ka na? Bulong niya sa gitna ng kanyang ngahikbi. Habang nakaupo siyang nakayuko. Ang muha ay nakasupsop sa kanyang nga tuhod. Isang anino ang tumabon sa kanya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nakakita siya ang isang pares ang maruruming sinalas. Pagkatapos, isang luma at punit-punit na palda. Inangat pa niya ang kanyang tingin at nakita ang isang babae. Mahaba at magulo ang buhok ng babae. Tila matagal nang hindi nasukli.
Ang kanyang nga damit ay halatang galing lang sa kung saan. Pero ang nakakuha ng pansin ni Leo ay ang mukha nito. Ang kalahati nga mukha ng babae ay maganda. Ang kanyang nga mata ay malaki at malungkot, ang kanyang ilong ay matangos, at ang kanyang galabi, kahit na may kaunting dumi, ay may magandang hugis. Parang isang anghel. Pero ang kabilang kalahati nga niyang mukha ay puno nga baklat. Isang malaking marka nga suno na bala na nagibang ang kulay at anyo, mula sa kanyang no, pababa sa kanyang pisngi, hanggang sa gilid ng kanyang bibe. Para itong isang mapangang isang masakit na nakaraan. Napatingin si Leo ng walang kurap. Hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng awa. Ang mamata ng babae ay may parehong lungkot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Tinitigan din siya nga babae. Pagkatapos, dahan-dahan itong umupo sa tabi niya sa sahig, hindi na sasalita. May kinuha ito mula sa isang maliit na supot na papel. Isang piraso ng tinapay. Luma na at medyo machigas na, pero tinapay pahing. Hinati ng babae ang tinapay sa dalawa. Ang mas malaking piraso ay inyabot nito sa kanya. Tumingin si Leo mula sa tinapay papunta sa mukhang babae. Hindi siya gumalaw. Naalangan siya. Sabi ni Papa, huwa siyang tatanggap ng kahit ano mula sa mataong hindi niya kilala. Pero ang papa niya ang napalayas sa kanya. Ang babae, na parang naintindihan ang kanyang pag-aalinlangan, ay kinuha ang mas maliit na piraso at kinagatan ito. Tingnan mo, sabi nito sa isang boses na mahina at medyo paos. Hindi lason. Inabot nitong muli ang tinapay kay Leo. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan itong tinanggap ni Leo. Ang kanyang daliri ay nanginginig pa rin. Dinala niya ang tinapay sa kanyang bibig at kumagat. Ang tigas nito ay lumambot sa kanyang bibig. At ang lasa, kahit simple lang, ay parang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Kumain sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng kanilang panuya at ang malayong ingay ng siyudad. Nang maubos ni Leo ang kanyang bahagi, nakaramdam siya ng kaunting lakas. Hindi na gaanong masakit ang kanyang tiyan. Salamat po. Bulong niya. Halos hindi marinig. Tumingin sa kanya ang babae. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kalahati ng kanyang labi na hindi apektado ng peklat. Walang anuman. Nagkaroon ng katahimikan. Anong pangalan mo? Tanong ng baba. Hindi sumagot si Leo. Natatakot siyang sabihin ang kanyang pangalan. Baka hanapin siya ni Tita Bella. Baka ibalik siya sa bahay para lang palayasin ulit. Napansin ng babae ang kanyang takot. Tumango ito ng marahan, tila naiintindihan. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Tumingin ito sa kawalan, sa madilim na eskinita. Ako si Maya. Nag-isip ito sandali. Oh, baka gusto mo lang akong tawaging Maya. Maya. Tulad ng isang ibon. Isang maliit na ibon na malayang lumilipat. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya ng bahay, nakaramdam si Leo ang isang bagay na iba sa takot at lungkot. Hindi ito kaligayahan, hindi pa. Pero ito ay isang bagay na malapit doon. Isang maliit na butil ngang init sa gitna ng malamig na gabi. Isang pakiramdam na sa kabilang ng lahat, may isang tao sa mundong ito na nagbahagi sa kanyang tinapay. Hindi niya alam kung bakit, pero ang presensya ng babaeng ito na may peklat sa mukha ay hindi nakakatakot. Sa halip, ito ay nabibigay ng isang kakaibang kapanatagan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi parang isang kumot na bumabalot sa kanilang dalawa laban sa magulong mundo sa labas ng eskinita. Tumingin siya muli kay Maya. Nakatingin ito sa kalangitan na bahagyang nasisilip sa pagitan ng magusali. Ang mamata nito ay tila naglalakbay sa isang malayong lugar, isang lugar na hindi niya maabot. Sino kaya si Maya? Saan siya galing? Ano ang nangyari sa kanyang mukha? Maraming tanong sa isip ni Leo, pero sa ngayon, kontento na siyang maupo lang doon, sa tabi niya, sa dilim. Ang gutom sa kanyang tiyan ay napalitan ng ang pagkain. At ang butas sa kanyang puso. Sa ngayon, ito ay bahagyang napunan ng isang piraso ng tinapay at ng isang hindi inaasahang kasama. Ang anghel na may sugat. Ayan ang naisip ni Leo habang tinititigan niya ang babaeng nangangalang Maya. Kinabukasan. Ang sina ng araw ang gumising kay Leo. Nakatulog siya sa isang piraso ng karton sa tabi ni Maya. Sa loob ng madilim na eskinita na nagsilbi nilang kanlungan. Sa pagising niya, wala na si Maya sa kanyang tabi.
Isang matinding takot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Iniwan na ba siya? Nagisa na naman ba siya? Mabilis siyang tumayo. Ang mga mata ay ligaw na naghahanap. At doon, sa dulo ang eskinita, nakita niya si Maya. Nakaupo ito sa semento, may hawak na isang maliit na salamin na basag, at sinusubukang ayusin ang kanyang buhok gamit ang sariling nga daliri. Nakahinga ng maluwag si Leo. Nilapitan niya ito. Ang araw ay tumatama sa mukha ni Maya, at mas malinaw ngayon ang mga marka sa kanyang mukha. May mga dumi sa kanyang kamay mula sa patulok sa sahe. Naalala ni Leo ang panyo sa kanyang bulsa. Ito ang panyo na may budang L. M. Para sa Leo Marco. Regalo ang kanyang mama Celia noong ikalimang kaarawan niya. Ito na lang. Bukod sa maliit na susi, ang natitira sa kanya. Kinuha niya ito mula sa bulsa. Lumapit siya kay Maya at walang salitang kinuha ang kamay nito. Nagulat si Maya pero hindi ito pumalag. Gamit ang malinis na panyo, dahan-dahang pinunasan ni Leo ang dumi sa makamay ni Maya. Pinanot lang siya ni Maya, ang kanyang mata ay napapakita ng isang emosyon na hindi mabasa ni Leo. Pagkatapos, marahan nitong binawi ang kamay at hinawakan ang pisngi ni Leo. Ang kanyang daliri, kahit magaspang, ay malambing. Mula nun, hindi na humiwalay si Leo kay Maya. Naging anino niya ito. Kung saan ito pupunta, doon din siya. At nagsimula niyang makilala ang babaeng ito. Mabait si Maya. Kapag may nakikita siyang pusa sa kalye, ibinibigay niya ang kapiraso ng kanyang pagkain. Ngumingiti siya sa mabatang lansangan, kahit na tinatawanan siya ng ito dahil sa kanyang hitsura. Pero napansin din ni Leo na may kakaiba kay Maya. Minsan, bigla na lang siyang magsasalita mag-isa, na parang may kausap na hindi naman nakikita ni Leo. Madali rin siyang magulat. Isang beses, may malakas na bumusina na jeep, at napasigaw si Maya at napayuko, ang makamay ay nakatakip sa kanyang ulo na parabang may bombang sasabog. Ang pinakanakakatakot ay ang kanyang gabi. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Leo sa tabi niya, nagising siya sa isang malakas na siga. Huvak! Ang apoy. Ang tubig. Nanginginig si Maya sa kanyang tabi, ang mata ay nakapikit pero ang mukha ay puno ng takot. Pawis na pawis ito. Tulungan niyo kami. Ang masiga. Ang dilim. Patuloy nitong sigaw sa kanyang panaginip. Agad na hinawakan ni Leo ang kamay ni Maya. Maya. Gising. Panaginip lang yan. Bulong niya. Kahit na siya mismo ay natatakot. Nandito lang ako. Dahan-dahan. Kumalma si Maya. Ang ngasigaw ay naging mga hikbi. Niyakap niya ang kamay ni Leo na parang ito ang tanging bagay na totoo sa mundong iyon. Hindi binitiwan ni Leo ang kamay nito hanggang sa muli itong nakatulog ng mahimbing. Habang tumatagal, ang kanilang relasyon ay nakaroon ng sariling ritmo. Sa umaga, tinuturuan ni Maya si Leo kung paano mabuhay sa kalye. Itinuturo niya kung aling magabasurahan ang pwedeng halongkatin para sa magabote na pwedeng ibenta. Itinuturo niya kung saan pwedeng makakuha ng libreng tubig. Si Maya ang naging guro niya sa isang mundong hindi niya akalaing papasukin. Sa hapon naman, si Leo ang nagiging tagapagturo. Naupo sila sa isang gilid ng simbahan sa Quiapo, at ikinukwento ni Leo ang mga fairy tales na nabasa niya sa libro. Ikinuwento niya ang tungkol kay Cinderella, kay Snow White, at sa The Little Mermaid. Si Maya naman ay nakikinig lang ng mabuti. Ang kanyang nga mata ay nakatitik kay Leo, na parabang ang bawat salita ni Leo ay isang hiyas. Minsan, kapag ikinukwento ni Leo ang tungkol sa mga prinsesa na nakahanap ng kanilang happily ever after, nakikita ni Leo ang isang kislap ng pananabi sa mga mata ni Maya, isang kislap na mabilis ding nawawala. Isang hapon, habang naglalaka sila, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Dali! Sigaw ni Maya, at hinila niya si Leo patungo sa ilalim ng isang waiting shed. Maisa lang sila dun. Ang tunog ng ulan na bumabasa sa yerong gubong ay malakas at tuloy-tuloy. Malami ang hangin. Niyakap ni Leo ang kanyang sarili para mainitan. Umupo si Maya sa tabi niya. Tumingala ito at pinanood ang pakpata ng ulan. Pagkatapos, sa gitna ng ingay ng ulan, nagsimula itong humuni. Isang pamilya na himig, dahan-dahang naging magsalita ang himig. Ang boses ni Maya ay mahina at medyo sintunado, pero ang nagsalita ay malinaw. Tulog na, bumso ko. Ang iyong inay narito. Biglang huminto ang pagtibok ng puso ni Leo. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ulan ay biglang nawala.
Ang tanging naririnig na lang niya ay ang kantang iyon. Iyon ang kantang kinakanta sa kanya ni Mama Celia gabi-gabi bago siya matulog. Ang bawat nota, bawat salita, parehong-pareho. Walang ibang nakakalam ng kantang iyon. Iyon ang kanilang sikreto. Napatingin si Leo kay Maya, napatuloy pa rin kumakanta, ang mga mata ay nakapikit, na parabang dinadala siya ng kanta sa isang malayong alaala. Hindi. Hindi maaari. Pero ang puso niya ay sumisigang ang ibang sagot. Isang sagot na napaka-imposible, pero kasabay nito, parang ito na ang pinakatamang bagay sa buong mundo. Ang kantang iyon. Hindi na ito maalis sa isipan ni Leo. Sa loob ng ilang araw, ang oyayi na kinanta ni Maya sa ilalim ng ulan ay naging isang paulit-ulit na tugtugin sa kanyang ulo. Nagising siya na ito ang nasa isip niya. Naglalakad siya sa kalye na ito ang kanyang binubulong. Natutulog siya na ito ang huling tunog na kanyang naririnig. Isang paasa, isang nakakabalif at imposibleng paasa ang naksimulang tumubo sa kanyang maliit na puso. Sinimulan niyang obserbahan si Maya ng mas mabuti. Bawat kilos, bawat salita, bawat tingin. Napansin niya kung paano nito inaayos ang buhok sa liko ng kanyang tengah malalim ang inisip eksakto sa paraan na ginagawa ni Mama Celia sa malitrato. Napansin niya na paborito nitong kainin ang gilid ng tinapay, tulad ng kanyang mama. Napansin niya ang isang maliit na nunal sa ibabalangang kanang tenga ni Maya, isang nunal na laging hinahalikan ni Leo bago matulog nung bata pa siya. Mga maliliit na bagay. Mga pirasong piraso na kung pakduduk-tungin ay bumubuo ng isang larawan na hindi niya kayang paniwalaan, pero desperado niyang gustong maging totoo. Maya, tanong niya isang araw habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang puno sa parke. May natatandaan ka ba? Bago ka napunta dito. Tumingin sa kanya si Maya, ang nga mata ay blanko. Umiling ito. Wala. Sagot nito ng mahina. Madilim lang. Tapos, may epoy. At tubig. At maraming sigaw. Yun lang. Ang parehong nga salita mula sa kanyang nga panaginip. Ang parehong nga salita na narinig niya sa balita 5 taon na ang nakalipas tungkol sa paglubog ng isang barko. Hindi sumuko si Leo. Wala ka bang pamilya? Isang asawa? O, isang anak? Sa pagbanggit ng salitang anak, isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Maya. Hinawakan nito ang kanyang dibdib. Parang may nawawala dito, bulong nito, mas para sa sarili kaysa kay Leo. Isang malaking butas na hindi ko alam kung ano ang laman. Nakita ni Leo ang sakit sa mukha ni Maya, at nasaktan din siya. Ayaw na niyang pilitin pa ito. Pero ang paasa sa kanyang dibdib ay ayaw mamatay. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Maya sa kanilang karton na higaan, hindi makatulog si Leo. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanyang damit. Niyakap niya ang kanyang matuhod at pinanot ang pahinga ni Maya. Sa paggalaw nito, bahagyang umangat ang kwelyo ng luma nitong damit. Isang manipis na sinulit na nakasabit sa lit nito ang nasinagan ng ilaw mula sa isang poster sa dikalayuan. Isang bagay ang kumikinang sa dulo nito. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, lumapit si Leo. Inangat niya ang sinulit gamit ang nanginginit niyang nga daliri. Isang loket. Isang maliit na loket na hugis puso. Ang kulay nito ay kupas na at may magagasgas, pero walang duda si Leo. Alam niya ang loket na iyon. Iyon ang loket na laging suot ni Mama Celia. Ang puso ni Leo ay nagsimulang tumibo ng sobrang bilis, na parabang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang pahinga ay naging mabilis at mababaw. Ito na ba? Ito na ba ang sagot? Nangingini. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang busa. Naramdaman niya ang malamig na mita nga isang bagay na palagi niyang iniantan. Ang tanging bagay na buo pa mula sa mga alaala ng kanyang ina. Ang maliit na susi. Ang susi sa loket ng kanyang ina. Regalo ito sa kanya ni Mama Celia. Ikaw ang may hawak ng susi sa puso ko. Anak. Sabi nito sa kanya noon, habang ginugulo ang kanyang buhok. Maingat niyang inilabas ang maliit na susi. Ang kulay ginto nito ay kumikinang pa rin. Ang kanyang makamay ay nanginginit ng sobra na halos hindi niya ito mahawakan ng maayos. Ito na ang pagsubok. Kung hindi ito gumana, lahat ng pag-asa niya ay guguho. Kung hindi ito gumana, si Maya ay si Maya lang, at ang kanyang mama ay mananatiling isang alaala. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang itinapat ang susi sa maliit na butas sa gilid ng loket. Saglit siyang naalinlangan. Paano kung mali siya?
Paano kung sinisira niya lang ang huling piraso ng kapayapaan na mayroon si Maya? Ngunit ang kantang iyon, ang nunal, ang paraan ng pagngiti nito lahat ay nagtutula sa kanya. Kailangan niyang malaman. Ipinasok niya ang susi. Sa isang iglap, naramdaman niyang pumasok ito ng perpekto. Walang puwersa. Walang sable. Para itong isang piraso ng puzzle na sa wakas ay natappuan ang kanyang lugar. Click. Ang mahinang tunog na iyon ay parang isang pagsabo sa pandine ni Leo. Ang tunog ng katotohanan. Nangingini ang kanyang nga daliri habang binubuksan niya ang loket. Sa loob, sa ilalim ng isang maliit at magasgas na plastik, mayroong dalawang larawan. Sa kaliwa, isang larawan ng isang pamilya na lalaki na may malapat na ngiti. Ang kanyang papa. Si Marco, nung mas bata pa ito, nung ang mga mata nito ay puno pangang saya at hindi ng lungkot. At sa kanan, isang larawan ng isang sanggol. Isang sanggol na nakabalot sa isang aso na kumot. Ang maliliit na kamao ay nakakuyom. Ang bibig ay bahagyang nakabukas na parang natutulo. Ang sanggol ay siya. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Leo ay naglaho. Pinalitan ito ngang isang nagumapaw na alongang kagalakan, kalungkutan, at pag-ibig na napakatindi na hindi niya na ito kayang pigilan. Ang babaeng ito ang babaeng marumi? Ang babaeng may peklat? Ang babaeng tinatawag niyang Maya ay hindi lang basta isang estranghero na nagbigay sa kanya ng tinapay. Siya ang kanyang mundo. Siya ang kanyang kanlungan. Siya ang kanyang ina. Mainit na mga luha ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mapisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang kaligayahang halos hindi niya kayang dalhin. Dahan-dahan, niyakap niya ang natutulo na si Maya. Isinupsop niya ang kanyang mukha sa magulo nitong buhok na may amoy ng kalye at alikabo. Pero para sa kanya, ito ang pinakamabangong amoy sa mundo. Mama. Hikbi niya, ang salita ay halos hindi lumabas dahil sa kanyang paiyak. Mama, ikaw nga. Niyakap niya ito ng mahigpit, na para bang natatakot siyang kapag bumitaw siya ay bigla itong maglalaho. Mama. Nandito ka lang pala. Mama. Sa kanyang pagiyak, naramdaman niyang gumalaw si Maya. Nagising ito sa kanyang yakap, dahan-dahan, iminulat nito ang kanyang mamata. Puno ngang pakalito. Nakita niya ang umiyak na batang lalaki na nakayakap sa kanya. Nakita niya ang bukas na loket sa kamay nito. Anong nangyayari? Tanong ni Maya, ang boses ay mahina at naguguluhan. Ngunit hindi sumagot si Leo gamit ang mga salita. Sa halip, mas hinipitan pa niya ang kanyang yakap at paulit-ulit na ibinulong ang salitang matagal na niyang gustong sabihin. Mama! Mama! Umuwi ka na! Mama! Habang si Leo ay umiyak sa kaligayahan sa isang madilim na eskinita sa Quiapo, si Isabela naman ay nakaupo sa kanyang malambot na sofa sa Makati, hawa ang isang kopitengang mamahaling alak. Ang bahay ay tahimik. Masyadong tahimik. 5 araw na ang nakalipas mula ng palayasin niya si Leo. Sa unang 2 araw, nakaramdam siya ng tagumpay. Wala na ang batang palaging nakpapaalala kay Marco tungkol kay Celia. Wala nang sagabal sa kanyang pagiging reyna ngang pamamahay na ito. Si Marco, na nasa isang business trip sa Cebu, ay tumatawag araw-araw, ang boses ay puno pa rin ng galit sa anak. At puno naman ng pasasalamat sa pag-intindi ni Bella. Lahat ay naayon sa plano. Ngunit pasapit ng 3 araw, ang tagumpay ay napalitan ng isang maliit na kaba. Sa 4 na araw, ang kaba ay naging paalala. At ngayon, sa 5 araw, ito ay isa ng ganap na pagpapani. Ang plano niya ay simpleng takutin lang ang bata. Palabasin ito ang bahay ng ilang oras, marahil isang gabi. Hayaan itong maranasan ang hirap, para sa susunod, matuto itong sumunod sa kanya. Pagkatapos ay mahahanap niya ito, Yui, at siya ang magiging tagapagligtas sa mata ni Marco. Pero hindi na bumalik si Leo. At hindi na rin ito mahagilap. Biglang na-ring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng bahay. Hindi ito si Marco. Isang numerong hindi rehistrado. Alam na niya kung sino ito. Naningini niyang sinagot ang tawag. Bella, kamusta na ang buhay mayaman? Isang magaspang na boses na laki ang tumawa sa kabilang linya. Isang tawa na nagbigay ng kilabot sa buong katawan ni Isabela. Bigyan mo pa ako ang ilang araw, Rocco, pakiusap ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Malapit na. Malapit nang mag-release ng pondo si Marco para sa bago nating negosyo. Ilang araw? Bella, ilang buwan mo nang sinasabi yan, sigaw lalaki.
Ang pasensya ko, parang buhok ko, unti-unti nang naubos. 2 milyon, Bella. Kung hindi mo yan mababayaran sa lumang 48 oras, baka ang asawa mo na ang kausapin ko. Sigurado akong mas magiging interesado si Mr. CEO Marco na malaman kung saan napupunta ang perang mahal niyang asawa. Huwag. Huwag mong gagawin yan. Halos mapasigaw si Bella. 48 oras. Toot. 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 Ibinasa ni Bella ang kanyang cellphone sa sofa. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mababaw. 2 milyon. Saan siya kukuha nga noong kalaking pera? Ang allowance na ibinibigay ni Marco ay malaki, pero hindi sapat para mabayaran ang utang na lumobo na dahil sa interes. Ang tanging pag-asa niya ay ang investment na hinihingi niya kay Marco para sa isang peking negosyo. Pero paano niya makukumbinsi si Marco kung ang atensyon nito ay malapit nang mapunta sa nawawalang anak? Kung malalaman ni Marco na nawawala si Leo, tatawa ito ngang pulis. Makakaroon ng investigasyon. Kapag nagsimula ng magtanong ang pulis, lahat ng kanyang makasinungalingan ay malalantad. Tumayo siya at naglakat-lakat sa sala. Kailangan niyang mahanap si Leo. Ngayon na. Nakunwari siyang nag-aalala sa harap ng kanilang kasambahay, umiyak pa habang sinasabing naglayas ang bata dahil sa pag-away nila ng ama. Ngunit sa kanyang kwarto, palihim niyang tinawagan ang isang numero mula sa isang lumang SIM card. Nico? Si Bella to. Sabi niya. Ang boses ay desperado. May trabaho ako para sa iyo. May isang bata. Kailangan mong hanapin. Walang dapat makaalam. Walang pulis. Ibinigay niya ang description ni Leo at ang huling lokasyon kung saan ito posibleng napunta. Si Nico ay isang private investigator na minsan na niyang ginamit noon, isang taong sanay sa maruruming trabaho. Habang naghihintay ng tawa mula kay Nico, ang pagpapanik ni Bella ay lalo pang lumala. Ang mapado ng mamahaling bahay ay tila lumiliit, sinasakal siya. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang tokador at kinuha ang isang maliit, nakakandadong kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi maalahas, kundi malumang papel. Meresibo ngang utang. At sa ilalim ng lahat, isang manipis na folder. Ang nanginginig niyang nga kamay ay kinuha ang folder. Binuksan niya ito. List of unidentified survivors, Batangas Ferry Incident. Sa loob, may isang litrato. Isang litratong kuha ng isang social worker. Malabo ito, pero sapat na para makita ang isang babae na nakahiga sa isang chot sa isang evacuation center. Ang kalahati nga mukha nito ay natatapan nga makapal na benda. Ang mga mata nito ay nakapikit. Sa ibaba na litrato, may nakasulat na mga salita. Jane Doe. Female. Estimated age. 25 to 30. Severe burns on face and body. Suffering from amnesia. Nakuha niya ang impormasyong ito ilang buwan bago niya pakasalan si Marco. Sa kanyang masyusing pananaliksik tungkol sa biyudong CEO, natuklasan niya ang listahang ito. Nakita niya ang litrato ng babaeng hindi makilala at isang malami na takot ang gumapang sa kanya. May posibilidad na ito si Celia. Dahil sa takot at kasakiman, gumawa siya ng isang mapanganib na hakbang. Ginamit niya ang isang malaking bahagi ng perang inutang niya para bayaran si Nico, ang parahong private investigator na tinawagan niya ngayon. Inutusan niya itong puntahan ang evacuation center. Ang utos niya ay simple, kumpirmahin kung ang babae ay si Celia. At kung ito nga, siguraduhin na hindi na ito muling makikita pa. Pakalipas ang isang linggo, tumawag si Nico. Positibo, Bella. May nakita akong lumang ID sa mga gamit niya. Celia Alcantara Marco. Pero wag kang maalala. Binigyan ko ngang malaking halaga ang isang staff doon. Ang opisyal na ulat. Ang pasyente ay nagising isang umaga, naguluhan, at umalis. Hindi na natagpuan. Isang kasinungalingan. Ang totoo, pinalayas nila ang babaeng wala pa ring alaala. Itinapon sa kalye na parang basura para mawala na ng tuluyan. Ang halagang ibinayad niya kay Nico at sa staff ang naging simula nga niyang pagkakabaon sa utang. Isang sugal na kailangan niyang panalunan. Tinitigan ni Bella ang litrato. Ang litratong babaeng sinira niya ang buhay para lang makuha ang buhay na gusto niya. Hindi maari. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng lason. Hindi ka pwedeng bumalik. Akin na si Marco. Akin na ang lahat ng ito. Biglang nagring muli ang kanyang cellphone. Si Nico. Mabilis niyang sinagot. Ang puso niya ay kumakabo sa kanyang lalamunan. Nico?
Nahanap mo na ba? Oh, ma'am, sagot ni investigador. Nasa Quiapo, malapit sa simbahan. Pero ano? Sigaw ni Bella, hindi na mapigilan ang pakasuklam. Nakaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Nico. Ma'am, nahanap na namin ang bata. Kasama niya ang isang babaeng pulubi sa Quiapo. Huminga ng maluwak si Bella. Isang pulubi lang pala. May malaking peklat sa mukha. Ang mga salita ay parang isang suntok na tumama sa sikmura ni Bella. Nanlami ang kanyang buong katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga imahe ay mabilis na naglaro sa kanyang isipan. Ang babae sa litrato na may benda sa mukha, ang ulat na nagsasabing may severe burns, ang pulubing may peklat. Hindi. Hindi pwede. Isa lang itong masamang koinsidensya. Isang bangungot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niya ang totoo. Ang multo ng nakaraan na pilit niyang ibinaon ay nagbalik. At ngayon, kasama nito ang nagisang tao na maaring maglantat ng lahat ng kanyang kasalanan, si Leo. Clang! Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nangingini na kamay, lumikha ang isang malakas na ingay sa sahe. Ngunit hindi ito narinig ni Bella. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at desperadong paktibok ng kanyang puso, isang paktibok na nagsasabing malapit na ang katapusan. Mama! Paulit-ulit na binubulong ni Leo ang salitang iyon habang nakayakap siya sa babaeng nagising sa kanyang pagiyak. Ngunit ang inaasahan niyang pakilala ay hindi dumating. Sa halip, ang nakita niya sa mata ni Shelia ay pagkalito, at kaunting takot. Sino? Sino ka? Tanong nito. Marahang sinusubukang kumawala sa kanyang yakap. Anong sinasabi mong mama? Nasaktan si Leo. Ako po si Leo, mama. Anak mo po, sabi niya. Itinuturo ang bukas na loket. Tingnan niyo po, si Papa, at ako. Noong baby pa ako. Tinitigan ni Celia ang loket, pagkatapos ay tumingin ulit kay Leo. May kislap ngang pakilala sa kanyang mga mata, isang bagay na malalim at malayo, pero mabilis itong nawala na parang isang bulang pumuto. Umiling ito. Pasensya na. Bata. Wala akong maalala. Bago pa man makapagsalita muli si Leo, isang anino ang tumabon sa kanilang dalawa. Leo. Anak, nandito ka lang pala. Isang boses na kilalang-kilala ni Leo. Ang boses na nabigay sa kanya ang matatamis na salita sa harap ni Papa at ng malamig na utos sa kanyang likuran. Napatinggala si Leo at nakita si Isabela, nakatayo sa buka ng eskinita. Ang mamahalin nitong damit at sapatos ay tila hindi bagay sa maruming paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang namata ay nanunubi. Salamat sa Diyos at nahanap kita. Halos mabaliw na ako sa pag-alala sa Diyo. Sabi ni Bella, lumalakad palapit. Agad na tumayo si Leo at humarang sa pagitan ni Bella at ng kanyang ina. Automatikong hinawakan ni Celia ang likod ng damit ni Leo, na parang naghahanap din ng proteksyon. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Leo. Ang takot na dati niyang nararamdaman para kay Bella ay napalitan ng tapang. Ngayon, hindi na lang niya pinoprotektahan ang sarili niya. Pinoprotektahan niya ang kanyang ina. Nagulat si Bella sa reaksyon ni Leo, pero mabilis niyang binawi ang kanyang pakukunwari. Anak, ano bang sinasabi mo? Halika na, umuwi na tayo. Nag-alala na ang papa mo. Hindi ka aking ina. Sagot ni Leo, ang boses ay matigas. Siya ang nanay ko. Siya si Mama Celia. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nanigas si Bella. Ang kanyang nga mata ay napako sa babaeng nakaupo sa likod ni Leo. Nakita niya ang peklat. Nakita niya ang nga matang puno ng pakalito. Nakita niya ang multo na akala niya ay naitapon na niya ng tuluyan. Toto nga. Ang bangungot niya ay nakatoto. Ngunit si Isabela ay isang magaling na aktres. Umiling siya, at isang butil ng luha ang pumata mula sa kanyang mata. Leo, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Alam kong nagalit sa iyo ang papa mo, pero nasyok ka lang siguro kaya ka nakakaganyan. Itong babaeng ito. Tinulungan ka niya. Oh, pero hindi mo siya ina. Humarap siya kay Celia na may malungkot na ngiti. Patawarin niyo na po ang anak ko. Maraming salamat po sa paalaga sa kanya. Hindi. Huwag kang maniwala sa kanya, Mama. Sigaw ni Leo. Ngunit si Celia ay nalilito lang. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang batang nagsasabing anak niya ito, o ang babaeng ito na mukhang disente at nag-aalala. Nakita ni Bella ang pag-alinlangan ni Celia.
At doon, isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. May kinuha siya mula sa kanyang mamahaling bag. Isang botengang mineral water at isang supot ng tinapay, isang malambot at mukhang masarap na ensaymada. Salamat po talaga sa tulong ninyo, sabi ni Bella sa isang napakabait na boses, inyabot ang pagkain at tubig kay Shelia. Tanggapin niyo po sana itong munting pasasalamat. Mukhang pagod na po kayo. Naalangan si Shelia, pero ang kabaitan sa boses ni Bella ay nakakakumbinsi. At gutom na rin siya. Huwa, mama. Huwa mong tanggapin yan. Babala ni Leo, sinusubukang agawin ang bote. Leo, tama na yan. Sawi ni Bella. Ang boses ay biglang naging matigas bago muling lumambot. Tingnan mo, nagugutom na siya. Hayaan mo siyang kumain. Kinuha ni Celia ang bote at ang tinapay. Ngumiti siya ng bahagya kay Bella. Salamat. Binuksan niya ang bote at yuminom. Pagkatapos, kinagatan niya ang malambot na ensaymada. Pinanot sila ni Bella, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang napahawa si Celia sa kanyang lalamunan. Namilipit siya. Ang kanyang pahinga ay naging hirap. Mama? Takot na tanong ni Leo. Sinubukan ni Celia na tumayo, pero ang kanyang ngabinti ay nanghina. Ang kanyang mata ay nalalaki sa takot at sakit. Tumingin siya kay Leo, na parabang humihingi ng tulong, bago siya bumaksa sa semento, walang malay. Mama! Isang sigaw na puno ng sakit at takot ang kumawala mula sa lalamunan ni Leo. Lumuhod siya at niyugyo ang walang malay na katawan ng kanyang ina, pero hindi ito gumagalaw. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawa sa kanyang braso. Halika na, sabi ni Bella. Ang boses niya ngayon ay malamig at walang anumang emosyon. Kinalatkat niya si Leo palayo sa katawan ni Celia. Bitiwan mo ako. Anong ginawa mo sa kanya? Tulong! Sigaw ni Leo. Nagpupumiglas. Kinakalmot ang kamay ni Bella. Huwag kang maalala, dinala na siya sa ospital nga mataw ko. Pasisinungaling ni Bella habang patuloy siyang hinihila palayo sa eskinita. Umuwi na tayo. Bago pa dumating ang papa mo. Huling sulyap ni Leo ay ang kanyang ina, nakahandusay sa maruming semento, maisa sa dilim. Ang loket ay nakabukas pa rin sa tabi nito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng post, naramdaman niyang parang namatay siya. Kalalabas lang ng araw sa kanyang buhay, ngunit ngayon, ito ay nilamon na naman ng isang kadilimang mas masahol pa kaysa dati. Nawala na naman ang kanyang ina, at sa pagkakataong ito, siya mismo ang nakasaksi kung paano ito kinuha sa kanya. Ang kanyang ngasigaw ay naging magahikbi. Ang kanyang pagpupumiglas ay naging pagod. Habang kinakalat siya ni Bella palayo. Ang imahe nga niyang mama na nakahandusay sa lupa ang tanging laman ng kanyang isipan. Ang babaeng halimaw na ito. Ang babaeng tinawa niyang tita. Siya ang may gawa ng lahat. Sa loob ng isang itim na van na naghihintay sa kanto, ipinasok siya ni Bella. Habang umaanda ang sasakyan, palayo sa Quiapo, palayo sa kanyang ina, tinitigan ni Leo si Bella. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang bagay na mas malalim. Isang pangako. Isang araw. Malalaman din ni Papa ang totoo. Isang araw. Magbabayat din siya. Ngunit sa ngayon, sa loob ngang umaandan na fan, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang pusong naduro ng 2 beses. May isang bagay na mali. Ito ang unang pumasok sa isip ni Marco nang bumabas siya sa kanyang sasakyan. Umuwi siya ng isang araw na mas maaga mula sa Cebu. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Isang masamang panaginip, isang imahe ni Leo na umiyak sa dilim ang gumising sa kanya sa gitna ng gabi. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito, ngunit isang hindi may paliwanag na kaba ang kumain sa kanyang sistema. Hindi siya mapakali. Kinansela niya ang huli niyang meeting at sumakay sa unang flight pabalik Maynila. Papasok niya sa bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikan na hindi normal. Hindi ito ang payapang katahimikan ng isang maayos na tahanan. Ito ay ang katahimikan ng isang museo. Malamig. Walang buhay. Manangfe? Tawag niya. Lumabas ang kanilang matandang kasambahay mula sa kusina. Ang mukha nito ay bakas ang pag-alala. Sir Marco. Ang aga niyo po yatang umuwi. Nasaan si Bella? Si Leo? Diretsong tanong ni Marco. Naatubili si Manang Fe. Umalis po si Ma'am Bella, sir. Ang sabi po ay,
Hahanapin daw po si Sir Leo. Kumunot ang no ni Marco. Anong hahanapin? Bakit? Saan na punta si Leo? Napayuko si Manang Faye. Say, 5 araw na po kasing. Wala si Sir Leo. Ang sabi po ni Maambela ay naglayas daw po. Isang malamig na kamay ang tila humaplos sa bato ni Marco. 5 araw. Bakit hindi ito sinabi ni Bella sa kanya? Sa bawat tawa niya, sinasabi lang ni Bella na natututo na ng leksyon si Leo sa kwarto nito. Bakit ngayon niyo lang sinasabi sa akin to, Manang? Tanong ni Marco, ang boses ay nagsisimula ng makaroon ng diin. Pasensya na po se. Mahigpit po ang bilin ni Maam na huwag kayong istorbohin. Hindi na pinatapos ni Marco ang sasabihin nito. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan, diretso sa kanilang kwarto. Isang masamang kutob ang gumagapang sa kanyang dibdib. May tinatago si Bella. Binuksan niya ang pinto ng kwarto nila. Walang tao. Pumasok siya sa walk-in closet. Walang tao. Pumasok siya sa maliit na opisina ni Bella sa loob ng kanilang silid. Doon. Sa pagmamadali niyang hanapin ang cellphone ni Bella o kahit anong pahiwati, aksidente niyang natabi ang isang plorera sa ibabaw ng isang maliit na kabinet. Crash! Nabasa ang plorera sa sahig. Ngunit hindi iyon ang nakuha ng kanyang pansin. Ang nakuha na kanyang pansin ay ang isang nakakandadong kahon na nahulog din mula sa kabinet at bumukas dahil sa impek. Kumalat sa sahi ang laman nito. Yumuko si Marco. Ang una niyang nakita ay mapapel. Masulat kamay na resibo na may pangalang Rocco at mahalagang umabot sa daan-daang libo. Text message na nakaprint, puno ng pagbabanta. Sino si Rocco? Bakit may utang si Bella? At pagkatapos, nakita niya ang isang folder. Isang luma at manilaw-nilaw na folder. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang masalita sa ibabaw nito ay tila tumalon at sumampa sa kanya. List of unidentified survivors, Batangas Ferry Incident. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng napakabilis. Sa loob, may isang litrato. Isang babae nakahiga. Ang kalahati ng muka ay natatapan ng benda. Ang nga mata nito ay nakapikit. Kahit may benda, kahit malabo ang litrato, may isang bagay na pamilya. Binasa niya ang description sa ilalim. Jane Doe. Female. Estimated age. 25,30. Severe burns. Amnesia. Amnesia. Pagkawalang alaala. Parang umikot ang kanyang mundo. Hindi. Hindi maari. Si Celia ay patay na. Sinabi ng lahat na patay na siya. Wala sa listahan ng namatay, pero wala rin sa listahan ng nakaligtas. Declared missing, presumed dead. Pero bakit may kopya nito si Bella? Bakit niya ito itatago? Isang nakakakilabot na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napakasama na halos hindi niya kayang isipin. Sakto sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng isang fan na humihinto sa harap ng bahay. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dala-dala ang folder. Bumaba si Marco. Nakita niya si Bella na kalalabas lang ang pinto, hila-hila ang isang tahimik na si Leo. Ang itsura ni Leo ang unang nagpatigil sa kanya. Ang kanyang anak ay payat, marumi. At ang mga mata nito ay walang buhay. Ngunit nang makita siya nito, isang kislap ang lumitaw sa mga matang iyon. Nakita rin siya ni Bella. At nakita nito ang folder na hawak niya. Ang kulay sa mukha ni Bella ay biglang nawala. Ang pagkukunwaring ngiti nito ay natunaw. Napalitan ng purong takot. Marco! Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinaas niya ang folder. Ang kanyang boses. Nang sa wakas ay lumabas. Ay mahina ngunit puno ng panganib. Ano to, Isabella? Walang salitang lumabas sa bibig ni Bella. Ano to? Sigaw ni Marco. Ang sakit at galit ng 5 taon ay sumabog sa isang salita. Papa! Biglang nagsalita si Leo. Ang boses nito ay basa ngunit malinaw. Binitiwan nito ang pakakahawa ni Bella at tumakbo papunta sa kanya. Papa, buhay si Mama. Sigaw ng bata. Ang naluha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang ngapisngi. Nahanap ko siya. Pero si Tita Bella. Sinaktan niya si Mama. Nilason niya si Mama. Tumingin si Marco mula sa umiyak niyang anak papunta kay Bella na ngayon ay nanginginig na sa takot. Lahat ay nagugnay-ugnay. Ang kasinungalingan ni Bella tungkol kay Leo. Ang folder. Ang piklat sa mukhang babae sa litrato. Ang mga salita ni Leo.
Isabella. Bulong ni Marco, isang huling pagkakataon para maksinungaling ito. Ngunit wala nang natirang kasinungalingan. Sa harap ngang ebidensya, sa harap ngang umiyak na bata, ang kastiyong buhangin na binuo ni Bella ay tuluyan ng gumuho. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Sigaw ni Bella, ang boses ay puno ng kabaliwan. Kasalanan niya. Bakit kailangan niya pang mabuhay? Dapat namatay na lang siya sa barkong yon. Baon ako sa utang, Marco. Kailangan kong pera. Kailangan kita. Akin ka lang dapat. Habang isinisigaw niya ang kanyang mga kasalanan, dahan-dahang bumukas ang pinto sa kanilang likuran. 2 pulis ang pumasok, kasama si Manang Fe na umiiyak sa likod. Pinuntahan ng mga pulis si Bella. Hindi na ito nanlaban. Para na lang siyang isang basa na manika. Bumaksa sa sahi habang pinoposasan. Pauli-ulit na binubulong. Akin ka lang. Dinala siya papalabas. Ang bahay ay muling natahimik. Ang tanging natira ay si Marco at si Leo, nakatayo sa gitna ng gaguhong ng kanilang pamilya. Tumingin si Marco sa kanyang anak, ang anak na ipinaktulakan niya, ang anak na hindi niya pinaniwalaan. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Lumuhod siya sa harap ni Leo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang ngaluhang pilit niyang itinatago ay bumuhos na parang isang sirang dam. Patawarin mo si Papa, anak. Higbi niya, habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang nanginginig na anak. Patawarin mo ako. Niyakap din siya ni Leo pabalik. Papa. Bulong nito. Kailangan neting hanapin si Mama. Sa sandaling iyon, isang tanong na lang ang umikot sa isipan ni Marco, isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kasinungalingang narinig niya. Nasaan si Celia? Sakit. Iyon ang unang naramdaman ni Maya. Isang matinding sakit ng ulo, na parang may martilyong paulit-ulit na pumupupo sa loob ng kanyang bungo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim. Nakahiga siya sa malamig na sementungang isa na namang eskinita. Ang hangin ay amoy basura at ihi. Pamilyar na amoy. Pamilyar na pakiramdam. Pero may kakaiba. Sa gitna ng sakit ng ulo, may mga imaheng lumulutang. Isang babaeng maganda pero may masamang tingin. Isang boteng plastik. Isang piraso ng tinapay. At isang batang lalaki. Isang batang umiyak. Leo. Ang pangalan ay biglang lumabas sa kanyang isipan. Kasabay nito ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Nasaan si Leo? Anong nangyari sa kanya? Sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang katawan ay mabigat at nanlalambot, pero nagawa niya. Sumandal siya sa pada, ang kanyang pahinga ay mababaw. Kasabay ngang sakit ngang ulo ay may mapira-pirasong alaala na sumusulpot na parang makitlat. Isang halik sa noo. Isang malapat na ngiti. Isang kantang pampatulo. Tulo na. Punso ko. Napahawak siya sa kanyang sintido. Ang nga imahe ay malabo, hindi buo, pero nandoon. Isang lalaking may malungkot na mata. Isang batang tumatawa habang tumatakbo sa damuhan. Isang loket. Kinapa niya ang kanyang lip. Wala na ang sinulit. Wala na ang loket. Isang pakiramdam ngang pakawala ang dumagan sa kanya, mas matindi pa sa sakit ng ulo. Iyon lang ang tanging bagay na nauugnay sa kanya sa isang nakaraang hindi niya maalala. Marco. Saan galing ang pangalang iyon? Leo. 2 pangalan. Isang lalaki at isang bata. Ang 2 pangalan na nagdudulot ng init at sakit sa kanyang dibdib ng sabay. Nasimula siyang maklakad. Walang direksyon. Ang kanyang mapaang tila may sariling isip, dinadala siya palayo sa madilim na eskinita, patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Naglakad siya ng naglakad. Nilakpasan ang nga nagtitinda. Ang nga sasakyan. Ang nga taong hindi siya pinapansin. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling memorya. Dinadala siya nito sa isang lugar na mas tahimik, mas berde. Isang parke. Huminto siya sa gitna ng parke. May mapuno, may mabench, at may isang playground na walang laman dahil gabi na. May isang bagay sa lugar na ito. Isang pakiramdam ng pagiging pamilya. Isang pakiramdam ng pag-uwi. Naupo siya sa isang duyan. Dahan-dahan niyang itinula ang sarili gamit ang kanyang ngapa. Ang marahang pag-ugoy ay tila napapakalma sa kumukulong sakit sa kanyang ulo. At sa bawat ugoy, isa pang imahe ang lumilinaw. Isang piknik. Isang lalaki na itinutula ang duyan. Isang batang lalaki na malakas na tumatawa,
Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong parke. Mas malakas pa, Papa. Sigaw ng bata sa alaala. Baka mahulog ka, anak. Sagot ng lalaki, tumatawa rin. Napahawa si Celia hindi. Si Maya sa kanyang bibig. Ang ngaluha ay nasimulang mamo sa kanyang nga mata. Papa! Anak! Sino sila? Bakit parang nararamdaman niya ang kanilang saya? Bakit parang nararamdaman niya ang kanilang pagmamahal? Samantala, hindi kalayuan mula sa parke, halos mabaliw na si Marco. Kasama si Leo, binalikan nila ang eskinita na itinuro ng bata. Ngunit wala na si Celia doon. Ang tanging nakita nila ay ang bukas na loket, nakahandusay sa dumi. Papa! Ang loket ni Mama! Sabi ni Leo, pinupulo ito. Hawak ni Marco ang loket, ang puso niya ay parang pinipiga. Muntik na. Napakalapit na niya, pero nawala na naman ito. Saan pa siya pwedeng mapunta, anak? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Leo sa paligid. Nakisip siya. Saan sila madalas pumunta ni Maya? Sa simbahan. Sa magagilid ng kalye. Wala. Papa. Biglang sabi ni Leo. Yung makwento ko sa kanya. Tungkol sa iyo at sa akin. Ikinuwento ko yung paborito nating lugar. Yung parke kung saan niyo ako dinala nung birthday ko. Yung may malaking duyan. Isang kislap ng paasa ang sumilay sa mata ni Marco. Ang parke. Ang lugar kung saan nasimula ang lahat para sa kanila ni Celia. Ang lugar kung saan sila unang nadata. Ang lugar kung saan nila ipinangako ang walang hanggan. Tara na! Siga ni Marco. At binuhat si Leo. Tumakbo sila papunta sa sasakyan. Pagdating nila sa parke, tumakbo sila papasok. Madilim na. At mahirap makita ang paligid. Celia! Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Mama! Sigaw din ni Leo. Ang maliit niyang boses ay puno ng paasa. Mula sa duyan kung saan siya nakaupo, narinig ni Celia ang ngasiga. Ang nga pangalang iyon. Celia. Mama. Ang nga sigaw ay tila isang susi na nabukas sa huling pinto ng niyang isipan. Biglang bumuhos ang lahat. Ang tawa ni Marco. Ang yakap ni Leo. Ang init ng araw sa kanilang piknik. Ang lamig ng tubig. Ang apoy. Ang sigaw. Ang sakit. Ang pakawala. Ang 5 taong pakalimot. At ang maaraw sa kalye kasama ang isang batang lalaki na hindi niya alam ay sarili pala niyang laman at dugo. Lahat ay bumalik. Tumayo siya mula sa duyan, nangingini. Nakita niya ang 2 anino, na tumatakbo papalapit sa kanya. Isang malaki at isang maliit. Mama! Nakita ni Leo ang isang babaeng nakatayo malapit sa playground. Siya iyon. Alam niya. Tumakbo siya ng mas mabilis, nauna pa sa kanyang ama. Nang makita ni Celia ang mukha ng batang tumatakbo palapit sa kanya, ang huling piraso ng pakalito ay naglaho. Pinalitan ito ng isang pagmamahal na napakatindi. Leo, anak ko, hikbi niya. Yumakap si Leo sa kanyang mabinti. Mama! Sabi ko na nga ba? Ikaw si Mama. Kasunod na dumating si Marco, humihingal, ang mamata ay punong luha. Huminto siya sa harap ni Celia. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang kalahating perpekto, at ang kalahating may paklat. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang mukha sa buong mundo. Celia! Bulong ni Marco. Marco, sagot ni Celia, at sa unang pagkataon, ngumiti siya ng buo. Isang ngiti na umabot sa kanyang nga mata. Umuwi na ako. Niyakap nilang tatlo ang isa-isa sa gitna ng parke. Isang yakap na nahilom sa mga sugat ng nakaraan. Isang yakap na nagsasabing tapos na ang lahat ng sakit. Epilogo. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Celia sa harap ng isang entablado, sa harap ng maraming tao at mga kamera. Ang peklat sa kanyang mukha ay naroon pa rin, isang permanenteng paalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit hindi na niya ito itinatago. Suot niya ito ngayon na parang isang medalya ng katapangan. Ang pangalang Maya ay binigay sa akin ng anak ko noong nga panahong wala akong pangalan, noong ako ay isa lang sa maraming nawawala, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay matatak at puno ng inspirasyon. Ngayon, ang Maya Foundation ay itinatak para mabigay ng paasa sa mga pamilyang naghahanap at para tulungan ang nga natakpuan na muling buuin ang kanilang nga buhay. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Marco at Leo, hawa ang kanyang kamay. Ngumiti si Marco sa kanya,
isang ngiti na puno ng pagmamahal at pahanga. Hinigpitan ni Leo ang hawak sa kamay niya. Tumingin si Celia sa kanilang dalawa, ang kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay buo na muli. Nasimula muli tayo, bulong niya sa kanila, sapat lang para marinig nilang dalawa. Kung saan nasimula ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco, Leo, at Celia, isang pamilyang sinubok ng trahedya, pinagiwalay ng kasakiman, ngunit muling pinagbuklot ng isang pag-ibig na hinding-hindi kayang burahin ng panahon o ng anumang kasinungalingan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha ni Marco hanggang sa huling yakap ng kanilang pamilya, naramdaman ko ang inyong presensya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging malapit sa aking puso ang bawat karakter. Naramdaman ko ang sakit ni Leo, ang pagkabula ni Marco, ang desperasyon ni Isabela, at higit sa lahat, ang tahimik na lakas ni Celia na kahit kailan ay hindi sumuko. Ito ay isang paalala na ang pinakamatinding sakit ay maaring maging simula ang pinakamatata na pagilom. Naway napulutan ninyo ng aral ang kanilang kwento. Isang aral tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at lalo na, ang pagpapatawad sa ating sarili. Isang aral na ang pag-asa ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng dilim. Gaano man ito kaliit, sapat na ito para magbigay liwanag at medjing gabay pabalik sa tamang daan. At higit sa lahat, nawai manatili sa ating mga puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig, lalo na ang pagmamahalang isang ina, ay isang sinulit na hindi napuputol. Mari itong malito, maring mabaluktot, ngunit sa huli, palagi itong hahanapin ang daan pabalik. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Celia at Leo? Ibahagi ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Tadhana Diaries PH